Yan na ba ang ex-wife mo, Eros? Yan? Mapanuyang tawa ni Monique habang sinusukat ang tingin ni Selena na nakatayo sa gilid ng courtroom. Suot ang luma at kupas na blazer. Akala ko naman classy. Mukha lang siyang sekretaryong pinulot sa kanto. Tumikim si Eros. Pilit pinipigilan ang galit. Ngunit nakayuko si Selena. Hawak-hawak ang lumang folder. Hindi mo na kailangang ipagtanggol siya, hon. Dagdag pa ni Monique. She's nothing now. Divorced, broke, and facing charges. Ngunit bago pa makalapit si Monique sa mesa, biglang bumukas ang pinto. Isang batang lalaki ang pumasok. Hawak ang lumang briefcase. Mama, tapos na ako maghintay kay Daddy. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Maagang umaga sa Makati at ang office ng Eros Almeda and Associates ay abala na sa karaniwang ingay ng telepono, printer at mga assistant na nagtatakbuhan. Si Eros Almeda kilala sa industriya bilang isa sa pinakamatalim at walang kinikilingang abogado. Tahimik na nakaupo sa kanyang opisina, nakatingin sa mga dokumentong nakaayos sa kanyang desk. May perfect na linya ng order at kaayusan. Sir, may bagong kliyente po kayo, sabi ni Rico, ang assistant, habang naglalakad papunta sa desk niya. May dalang folder na halos kasing kapal ng isang maliit na libro. Si Eros naman ay tumingin, maayos at kalmado. Anong kaso? Estafa, sir. Isa pong malaking kumpanyang may reklamo. Gusto po nila kayo mismo humawak. Matindi po ang kaso, maraming detalye at confidential daw. Paliwanag ni Rico. Tumango naman si Eros. Hindi siya nagulat sa confidential. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Ihanda mo lahat ng dokumento. I-set up mo ang conference room. Kailangan kong makausap ang kliyente kaagad. Ilang minuto lang pumasok ang kliyente. Isang lalaki, maayos ang suit, halatang may kapangyarihan at may sariling aura ng pananakop sa paligid. Mr. Almeda, simula niya. Salamat sa oras mo. May mahalagang bagay akong kailangang ipasagot. Sabihin mo lang, sir. Makikinig ako. Sagot ni Eros. Maayos ang tono. Walang halong emosyon. Eto, simula ng lalaki habang inilalapag ang folder sa mesa ni Eros. Ang kumpanya ko ay nalugi ng malaking halaga dahil sa isang babae. Gusto ko siyang makasuhan, criminal at financially. Gusto kong siguraduhin na makukuha namin ang hustisya. Kinuha ni Eros ang folder, inikot-ikot sa kamay at dahan-dahan binuksan. Nagsimulang magbasa ng mga dokumento, transaction records, invoices, email threads. Bawat detalye ay sinusuri niya ng maingat. May ebidensya ba tayo na direktang nagpapakita ng paglabag niya? Tanong ni Eros. Yes, pero kailangan ng strategic na approach. Hindi lang basta estafa. May paraan siyang tinakpan ng lahat ng bakas. Paliwanag ng kliyente. Habang binabasa ni Eros ang mga papeles, napahinto siya sa bigla. Pamilyar ang isa sa lagda. Kinuha niya ang litrato sa folder. At sa sandaling nakita niya ang mukha ng babae, natigil ang kanyang hininga. Siya, si Selena. Ang babaeng nakapaloob sa dokumento. Ang babae na dapat niyang labanan sa korte ay ang ex-wife niya. Ang babaeng matagal niya nang nilimot. Ang babae na minsang naging mundo niya. Ang dahilan ng mga luha at saya sa nakalipas na buhay. Tahimik si Eros, hawak ang litrato. Naramdaman niya ang kakaibang tensyon sa dibdib. Ngunit pilit niyang kinontrol ang emosyon. Hindi ko pwedeng ipakita ito sa kliyente. Bulong niya sa sarili. Lumapit si Rico. Napansin ang pagkabigla sa mukha ni Eros. Sir, okay lang po ba kayo? Oo, Rico.
I-prepare mo na lang ang lahat. Kailangan natin magsimula ng formal na case build-up. Makakaasa si Mr. Santos na handa tayo. Sagot ni Eros. Tinatago ang pagkagulat sa kanyang tono. Bumalik sa isip niya ang mga alaala ng nakaraan. Ang apartment na inuupahan nila noon, ang mga late night study sessions, ang mga simpleng tawanan sa kusina, ang bawat haplos at yakap na dati nilang pinagsaluhan. Ngunit ngayon, ang babaeng iyon ay tila ibang tao. Matatag, malamig at nakatayo bilang subject ng isang estafa case na siya mismo ang abogado. Sir, may kailangan po ba akong ihanda bago ang meeting nila? Tanong ni Rico, halatang nag-aalala. Siguraduhin mong kompleto ang lahat. Transaction logs, email trails, witness statements. I-check mo lahat ng details. Bawat numero at petsa ay dapat tumpak. Sagot ni Eros. Habang inaayos ni Rico ang iba pang dokumento, si Eros ay nakatayo sa bintana. Tinitingnan ang skyline ng lungsod. Ang araw ay sumisilip sa pagitan ng matatayog na gusali. Parang may sinasabi sa kanya na hindi basta-basta ang darating na laban. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang sitwasyon. Ang babae na minsang minahal niya, ngayon ay nasa kabilang panig, nakatayo bilang akusado. Ngunit propesyon ang nag-utos. Walang personal na damdamin ang pwedeng makialam. Professionalism, above all. Bulong ni Eros sa sarili. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito ay may isang tanong na patuloy na kumakapit sa kanyang isipan. Paano kung sa paglalaban ko para sa kliyente, masasaktan ng babaeng minsang minahal ko? At sa loob ng kanyang opisina, sa gitna ng modernong kaginhawaan at karangyaan, nagsimulang magplano at mag-isip ng solusyon si Eros Almeda. Ang kaso ay hindi lang tungkol sa pera o legal na hustisya. May kasamang damdamin, alaala at isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Sa unang araw ng laban, si Eros ay handa na, pero hindi pa niya alam kung gaanong kalalim ang magiging epekto ng pagbabalik ni Selena sa kanyang buhay. Ang mga papeles sa desk niya ay hindi lamang naglalaman ng ebidensya. Naglalaman din sila ng mga alaala at damdaming matagal niyang itinago. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tiyak na bagay. Ang laban na ito ay hindi magiging ordinaryo. Tahimik ang opisina ni Eros Almeda. Maliban sa mahinang tunog ng keyboard at ang kaskas ng panulat niya sa papel. Nakaupo siya sa kanyang desk, nakatingin sa mga dokumento na iniabot ng kliyente kanina. Ang kaso ay mukhang typical na corporate estafa. Pero sa bawat pahina ng transaction logs at contracts, may kakaibang pakiramdam si Eros. Habang binabasa niya ang isa sa mga folder, napahinto siya bigla. Pamilyar ang lagda sa kontrata. Kinuha niya ito at muling pinagmasdan. Ang bawat korba, bawat swelo ng tinta, hindi maikakaila. Nakilala niya ito kaagad. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Hinubad niya ang salamin sa mata. Tiningnan niya ang litrato sa folder. At halos hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang babaeng nakatayo sa harap ng corporate building, naka-blazer, hawak ang tablet. Ang babae na kakasuhan niya ngayon ay si Selena. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. 5 taon na ang nakalipas. At parang kahapon lang nang magkaharap sila sa unang apartment na inuupahan nila. Ang mga tawanan, ang mga tampuhan, ang mga simpleng haplos sa gabi. Lahat ay bumabalik sa isip niya ng sabay-sabay. Ngunit ngayon ang babaeng iyon ay akusado sa isang kaso na dapat niyang itaguyod laban sa kliyente. Ang profesional na prinsipyo niya ay nagsasabi na walang pwedeng manghimasok sa paghusga. Ngunit ang puso niya ay nag-aalangan. Paano ko ito haharapin ng patas? Tanong niya sa sarili, habang ang kamay niya ay nanlalamig sa hawak na panulat. Dahil sa tensyon, hindi niya namalaya na nakatayo si Rico sa gilid ng opisina. Nakatingin sa kanya na may halong pagkaalala. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Rico. Tumango naman si Eros, pilit na maayos ang muka.
Oo, Rico. I-prepare mo ang lahat. Kailangan natin magsimula agad sa case review bukas. Pagkalabas ni Rico, naglakad si Eros papunta sa bintana. Tinitingnan mula sa skyline ng lungsod, ngunit hindi niya makita ang mga gusali. Ang isip niya ay abala sa nakaraan at sa kasalukuyan. Ang babaeng minsang minahal niya, ang babae na dapat niyang labanan, ay muling bumalik sa buhay niya sa pinaka-kakaibang paraan. Naglakad siya papunta sa sofa sa opisina. Umupo at inilipat ang folder sa harap niya. Sinimulang muling basahin ang bawat detalye, bawat financial record. Ngunit sa bawat pahina, ang mukha ni Selena ay hindi nawala sa kanyang isip. Ito ba ay tamang gawin ko? Tanong niya sa sarili. Kung itutuloy ko to bilang abogado, sinusunod ko ang propesyon. Pero sa puso ko, masakit. Bumangon siya at lumakad papunta sa bookshelf. Hinawakan niya ang lumang picture frame na nakatago sa isang sulok. Isang larawan nila ni Selena noong college days. Ngiti nila sabay sa graduation. Ang bawat alaala ay parang nagpapalakas sa kanya at nagpapahirap din. Pumasok sa isip niya ang posibilidad na baka may mali sa kaso. Maraming inconsistency sa dokumento na iniabot sa kanya. Ang kanyang legal instinct ay nagsasabing dapat mag-ingat siya. Eros, kailangan mong manatiling patas. Bulong niya sa sarili. Propesyon muna, emosyon later. Ngunit alam niya na hindi magiging madali. Bawat hearing sa korte ay magiging banggaan ng nakaraan at kasalukuyan, ng damdamin at profesionalismo. At kahit anong pilit niya, alam niya hindi niya maiiwasan ng tensyon sa pagitan nila ni Selena sa oras na magkaharap sa korte. Nagpasya siya. Kailangan niyang maghanda ng mabuti, hindi lamang bilang abogado, kundi bilang taong may kasaysayan kay Selena. Kailangan niyang maunawaan ang bawat detalye ng kaso dahil may mas malalim na nangyayari sa likod ng mga papeles. May nakatagong katotohanan na maaaring baguhin ang lahat. Tumayo si Eros, huminga ng malalim at muling inilagay ang folder sa desk. Ang unang hakbang ay ang pagsusuri sa mga dokumento, ang pagbibigay ng pansin sa bawat numero at petsa. Ngunit sa loob niya, alam niyang may personal na laban na nagsisimula rin. Isang laban sa damdamin, alaala at pagdududa. Sa pag-upo niyang muli, nakatingin siya sa window. Sa lungsod na patuloy na kumikilos habang ang isip niya ay lumilipad sa nakaraan. Si Selena, ang babaeng minahal niya, ngayon ay nasa kabilang panig ng batas. Ang propesyon niya ay nag-uutos ng pagiging neutral, ngunit ang puso niya ay nag-aalangan. Ang laban sa korte ay malapit nang magsimula at si Eros sa kabila ng lahat ng kanyang karanasan at prinsipyo ay alam na hindi magiging ordinaryo ang sitwasyon na to. Ang nakaraan at kasalukuyan ay magkakabanggaan at ang bawat hakbang niya sa loob ng korte ay magdadala ng tensyon at damdamin na matagal niyang itinago. Sa pagtatapos ng araw, nagbukas si Eros ng bagong notebook at sinimulang i-outline ang strategy. Ngunit sa tabi ng mga legal notes, ang larawan ni Selena ay nananatiling nakapako sa kanyang isip. Isang paalala na ang laban na ito ay higit pa sa batas. Maagang umaga sa Makati Regional Court, ang lobby ay puno ng tao, mga abogado, kliyente at mga empleyado ng korte. Si Eros Almeda ay tahimik na naglalakad papunta sa courtroom. Maayos ang suit, may briefcase sa kamay at mata na nakatutok sa bawat detalye sa paligid. Bawat hakbang niya ay may layunin. Bawat kilos ay may profesional na hangarin. Sa loob ng courtroom, nakaupo ang kliyente ni Eros, si Mr. Santos, at abala sa pag-uusap sa kanyang legal team. Si Eros ay huminga ng malalim bago pumasok. Alam niya na ang araw na ito ay hindi ordinaryo. Ang kanyang profesionalismo ay ilalaban. Ngunit may personal na bagyong papasok sa kanyang mundo. Pagpasok niya sa courtroom, muntik siyang mapahinto. Sa kabilang panig ng silid nakatayo si Selena Cruz Almeda. Maayos ang blazer, ang buhok ay nakaayos. Mukhang malamig at matatag.
5 taon nang nakalipas mula nung huli nilang pagkikita. At ngayon, ang babaeng minamahal niya ay nakaharap sa kanya bilang akusado. Si Selena sa isang iglap ay nakakita rin kay Eros. Ang mata niya ay kumislap dahil sa gulat. Ngunit agad din itong napalitan ng kontroladong ekspresyon. Wala siyang pinapakitang emosyon. Malamig at matatag. Ngunit sa ilalim ng kanyang mata ay may bahagyang pagkagulat at hindi maikakailang tensyon. Para kay Eros, ang damdamin ay nag-alab. Ang alaala ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang mga tawanan, ang init ng kanilang pagtatalo, ang mga sandaling magkasama silang naglakad sa ulan, lahat ay sabay-sabay na pumasok sa kanyang isip. Ngunit kailangan niyang manatiling profesional. Hindi siya pwedeng umasta sa dating asawa. Ngayon, siya ay abogado. Humakbang siya papunta sa kanyang mesa. Dahan-dahang inilapag ang briefcase. Bawat kilos niya ay sinusuri ng mata ni Selena at halatang pareho silang nag-aalangan. Ang mga abogado sa paligid ay nagtataka sa biglaang tensyon na nararamdaman sa pagitan ng dalawang tao. Ngunit wala sa kanila ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Your Honor, simula ni Eros, lumalapit sa harap ng judge. I am ready to proceed with the case. Very well. Let's call the defendant. Sagot ng hukom. Ang mga mata ni Eros ay muling bumalik kay Selena. Nakatingin siya sa kanya at sa loob ng 1 segundo parang huminto ang oras. Ang babaeng minahal niya ngayon ay nasa kabilang panig at ang profesional niyang tungkulin ay ipaglaban ang kaso laban sa kanya. Miss Cruz Almeda? Hawak ng hukom. Please rise. Si Selena ay dahan-dahang tumayo. Malamig ang ekspresyon niya. Matatag ang postura. Ngunit sa loob, may tensyon na hindi niya maalis. Alam niya na si Eros ang abogado sa panig ng kliyente. At alam niyang masilimuot ang magiging proseso. Si Eros ay lumapit sa mesa ng kliyente. Mabilis niyang binuksan ang folder at sinimulang tingnan ang mga dokumento. Subalit ang bawat pahina ay nagpapalala ng damdamin niya. Ang lumang lagda, ang mga transaksyon, ang litrato ng kanya mismo, at higit sa lahat, si Selena. Sir, bulong ni Rico mula sa tabi. Are you okay? Fine, sagot ni Eros. Ngunit hindi niya mapigilan ang mabilis sa tibok ng puso. Focus lang tayo sa kaso. Nagsimula ang hearing. Si Eros ay nagtanong sa mga witnesses. Tinitiyak ang bawat detalye at inconsistency sa testimonya. Ngunit sa bawat salita niya, si Selena ay nakatingin at may halong pag-aalinlangan at pagtatanggol sa kanyang mga mata. Miss Cruz Almeda, can you explain this transaction? Tanong ni Eros. Profesional at malinaw ang boses. Si Selena ay tumayo. Tahimik ngunit matatag ang tinig. Mr. Almeda, lahat ng dokumento na hawak ninyo ay manipulated. I did not divert any funds. I am innocent. May pag-aalangan si Eros sa bawat sagot ni Selena. Nakikita niya ang determinasyon, ang tapang, at ang pagkontrol sa emosyon. Ang babaeng iyon ay hindi na siya. Hindi nang nakangiting babae na minahal niya. Malamig, matatag at handa sa laban. Sa loob ng puso niya may tensyon na hindi niya maalis. Ang profesionalismo ay nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ang kaso. Ngunit ang damdamin niya ay nagsasabing magpahinga at alamin ang buong katotohanan bago siya gumawa ng desisyon. Habang nagtatagal ang hearing, unti-unti napapansin ni Eros ang inconsistencies sa ebidensya ng kliyente. May maliit na detalye na tila sinadyang itago. Ang kanyang legal instinct ay tumatalas. May mali sa kaso. At maaaring si Selena ay biktima lamang ng mas malalim na plano. Objection! Tawag ni Eros at napapatingin ang hukom sa kanya. The document presented by the plaintiff is incomplete and misleading. Ang mata ni Selena ay kumislap. May bahagyang ngiti na halos hindi niya mapigil. Alam niya na si Eros ay hindi lang basta-basta. Ang tatag niya ay nananatili kahit na 5 taon na
ang nakalipas. Pagkatapos ng ilang minuto, inihinto ng judge para sa recess. Si Eros ay lumingon kay Selena at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang tensyon, alaala at damdamin na matagal nang tinago ay biglang sumabog. Ngunit parehong alam nila, sa korte, sila ay abogado at akusado lamang. Dating magkasintahan, ngayon ay magkalaban sa batas. Sa labas ng courtroom, habang humihinga ng malalim, si Eros ay napabulong sa sarili. Professionalism muna, kahit na mahirap. At sa kabila ng lahat, alam niya na ang araw na ito ay simula lamang ng mas komplikadong laban. Isang laban ng batas, alaala at damdamin na hindi basta matatagpuan sa anumang dokumento o kontrata. Mabilis na umikot ang mga pangyayari sa courtroom. Si Selena Cruz Almeda nakatayo sa harap. Malinaw ang boses habang pinagtatanggol ang sarili. Hindi ako nagsagawa ng anumang pandaraya. Mahinang sabi niya ngunit matatagang tono. Lahat ng dokumento na ipinakita sa korte ay kulang at may manipulasyon. Tahimik ang hukom, nakikinig sa bawat salita. Ang mga mata ni Eros ay nakatutok sa kanya. Bawat galaw ay sinusuri. Sa loob, alam niyang tama si Selena sa ilang detalye. Pero propesyon niya ang nagsasabi na ipagpatuloy ang kaso. Sa kabilang dulo, nakatayo naman si Monique, ang bagong fiancé ni Eros. Abogada rin. Eleganteng naka-blazer at mataas ang confidence. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Selena at halata ang galit at panibugho sa bawat galaw ng akusado. Objection! Sigaw ni Monique sa gitna ng depensa ni Selena. Your Honor, ang testimony na iyon ay walang basihan. Ang defendant ay malinaw na may kinalaman sa diversion ng funds. Ang sinasabi niyang kulang ang dokumento ay hindi katwiran sa kanyang pagkakasala. Uminit ang tensyon. Si Eros ay nakatingin kay Monique. Ramdam ang pride at panibugho sa kanyang boses. Ngunit kailangan niyang manatiling neutral, professional. Kailangan niyang unahin ang katotohanan kesa sa damdamin. Miss Cruz Almeda, nais ko lang linawin. Simula ni Eros sa profesional ang tono, ngunit may bahagyang kirot sa dibdib. Ang ebidensya ng kliyente ko ay nagpapakita ng discrepancy sa financial records. Pwede mo bang maipaliwanag ito? Si Selena ay tumayo ng mas matatag. Mr. Almeda, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako ang may sala. May mga taong gustong isisi sa akin ang mali nilang ginawa. Ako ay target lamang ng plano nila. Planong sinadyang ilagay ka sa panganib. Bulong ni Eros sa sarili. Habang sinusuri ang facial expressions ng Selena, halata sa kanyang mga mata ang determinasyon at tapang. Pero ramdam din niya ang pensalang dulot ng panlilinlang ng kliyente niya. Sa tabi, si Monique ay hindi mapakali. Bawat tingin niya kay Selena ay parang laban sa kanyang ego. Hindi mo kayang itago ang katotohanan habang ako ay narito. Sambit niya ng bahagya, halata ang panibugho. Your Honor, I request a recess. Sabi ni Eros na halatang sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan namin suriin ang ilang dokumento para malinawan ang mga discrepancies. Nagbigay ng pahintulot ang hukom. Sa labas ng courtroom, si Eros ay huminga ng malalim. Si Selena ay nakatayo sa kabilang dulo. Malamig pa rin ang ekspresyon, ngunit ramdam niya ang stress sa posture ng babae. Sir, okay ka lang ba? Tanong ni Rico habang lumalapit sa kanya. Siguro, sagot ni Eros, ngunit ramdam niya ang kaguluhan sa loob. Ang damdamin niya kay Selena ay nag-alab muli. At sa bawat galaw ni Monique, nararamdaman niya ang kombinasyon ng pride, panibugho, at kompetisyon. Lumapit si Selena sa isa sa mga benches, tahimik ngunit nakafocus. Alam niyang mahalaga ang bawat segundo sa courtroom. Si Eros sa kabila ng damdamin ay nakabantay sa bawat kilos niya. Sinusuri kung may mga inconsistency sa kanyang statement at dokumento. Monique, bulong ni Eros. Kontrol lang. Focus sa facts, hindi sa emosyon. Ngunit si Monique ay hindi nakinig.
Ang bawat tanong ni Selena ay parang hamon sa pride niya. Hindi mo kayang itago ang katotohanan, Selena. At hindi ka makakaalis sa responsibility mo. Sambit niya na may halong sarcasm at panibugo. Ang tensyon sa courtroom ay parang nagliliyap. Si Eros ay naglalakad sa kanyang desk. Pinagmamasan ang bawat galaw ni Selena at Monique. Alam niyang sa bawat salitang lumalabas, ang propesyon niya ay kailangang unahin kesa personal na damdamin. Ngunit sa bawat minuto, ang puso niya ay nag-aalab at ang alaala ng nakaraan ay unti-unting sumasagi sa bawat galaw at tingin ni Selena. Miss Cruz Almeda, I need you to answer clearly. Panawagan ni Eros. Profesional, ngunit may halong pangunawa. We're not here to hurt you, but to find the truth. Tumango si Selena. Matatag na tinugon ang tanong at ang mga mata niya ay dumaan sa kanya. Isang silent acknowledgement ng nakaraan nilang koneksyon. Ramdam ni Eros ang init ng damdamin, ngunit kailangan niyang manatiling abogado. Sa pagbalik sa courtroom, si Monique ay masaging agresibo sa pagtatanong. Halatang gusto niyang sirain ang imahe ni Selena sa harap ng judge at jury. Ngunit sa bawat interaksyon, si Eros ay patuloy na sinusuri ang mga inconsistencies. Bawat detalye ng kaso at higit sa lahat, ang mga kilos ni Selena na maaaring magpaliwanag ng tunay na katotohanan. Ang hearing ay natapos sa pagtatapos ng araw. Ngunit ramdam ng tatlo na hindi pa tapos ang laban. Si Eros ay umalis sa courtroom na may mabigat na damdamin. Profesionalismo ang pinapanatili. Ngunit ang puso niya ay naguguluhan at nag-aalab pa rin. Si Selena ay matatag, ngunit sa loob niya, alam niyang may lalim na pagdududa at pangamba sa bawat kilos ni Eros. Si Monique naman ay patuloy na nagtataglay ng pride at panibugho, handang lumaban sa bawat hakbang ng dalawa. At sa labas ng korte, habang tinitingnan ni Eros ang kalangitan na unti-unting dumidilim, alam niya na ang labanan ay hindi lamang sa korte. Ito ay laban ng damdamin, alaala, pride at katotohanan. Isang laban na magpapatuloy sa bawat hearing at bawat pagharap nila sa isa't isa. Tahimik ang opisina ni Eros Almeda, ngunit ang utak niya ay parang nagliliyab. Nakaupo siya sa desk, nakapalibot ang mga dokumento at laptop, habang in-review ang bawat detalye ng kaso ni Selena. Ang bawat financial statement, email thread at kontrata ay pinag-aralan niya ng mabuti. Habang sinusuri niya ang mga figures, napansin niya ang kakaibang pattern sa mga transaksyon. Ang ilang pondo ay tila inililipat ng paulit-ulit sa parehong accounts. Pero may mga oras at petsa na hindi tugma sa records na ipinakita ng kliyente niya. Bakit parang may kulang dito? Bulong niya sa sarili. Hawak ang calculator at inicheck ang bawat number. Tumawag siya kay Rico, ang assistant niya. Rico, kailangan nating i-verify lahat ng transaction logs. Pwede mo bang i-track ang flow ng funds mula sa simula hanggang sa dulo? Opo, sir. Sagot naman ni Rico. Agad na nagbukas ng laptop at nag-log in sa database. Habang naghahanap ng detalye, nakatanggap si Eros ng email mula sa kanyang informant sa bank sector. May attachment ito ng bank statements na hindi na ipakita sa original files ng kliyente. Nang buksan niya ay napansin niya ang isang malaking transaksyon na walang malinaw na paliwanag. Interesting, balong niya. Ang transaksyong ito ay nagmumukhang sinadyang ilipat ang sisi kay Selena. Halata sa patterns na may nagtatangkang itago ang totoong may sala. Naglakad siya papunta sa bintana, nakatingin sa lungsod, habang iniisip ang sitwasyon. Ang profesionalismo niya ay nagsasabi, ituloy ang kaso, sundin ang kliyente. Ngunit ang moral compass niya ay nagsasabing may mali sa ginagawa nila. At kung ipagpapatuloy niya, maaaring matamaan si Selena. Isang babaeng alam niyang hindi ganon kakasalanan. Huminga siya ng malalim. Eros, kailangan mong maging patas. Hindi lang sa batas, kundi sa katotohanan. Bulong niya sa sarili.
Nagdesisyon siyang pumunta sa opisina ng kliyente para personal na i-verify ang impormasyon. Sa parking lot, habang naglalakad siya papunta sa building, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Alam niya ang pagpasok niya sa office ay hindi lamang profesional na hakbang. Ito rin ay hakbang sa paghahanap ng katotohanan, kahit na maaaring magalit ang kliyente. Pagpasok niya, sinalubong siya ng legal team ng kliyente. Mr. Almeida, may na-check na ba kayo sa documents? Tanong ng assistant ni Mr. Santos. Halatang nagmamadali. Medyo may nakita akong inconsistency, sagot ni Eros. Profesional ngunit may halong pagdududa. Kailangan nating linawin ang ilang transaction. Pwede ba ako makausap ng personal na CFO ninyo? Napatingin ang assistant sa kanya. Medyo nagulat. Siyempre sir, susundan ko po kayo. Sa loob ng conference room, nakaharap niya ang CFO. Isang lalaking matanda, matalino at tahimik ang ekspresyon. Mr. Almeida, may concern po kayo? Tanong ng CFO. May nakita ang inconsistency sa financial logs. Ang ilang transactions ay hindi rin tugma sa original records. Paliwanag ni Eros. Gusto ko lang siguraduhin na lahat ng impormasyon ay tama bago lumabas sa korte. Ayoko ng misunderstandings. Tahimik na tumingin sa paligid ang CFO, ngunit halata sa kanya ang pag-iingat. Sir, may mga internal transfers na sadyang hindi na-update sa main system. Hindi ito gawa ni Selena. May ibang tao sa kumpanya na responsable. Tumigil si Eros sa paghinga. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang tinuturo ng kliyente niya bilang akusado ay hindi pala ang tunay na may sala. Can you give me the details? Names, dates, everything? Tanong ni Eros na agad na nag-note sa notebook. Ipinakita ng CFO ang records at emails na nagpatunay ng manipulasyon ng ibang empleyado sa system. Habang binabasa ni Eros ang bawat detalye, unti-unti niyang naramdaman ang tensyon sa loob niya. Galit sa kliyente, awa kay Selena, at pagdududa sa sarili kung tama ba ang profesional niyang prinsipyo kung ipagpapatuloy niya ang kaso nang walang verification. Paglabas niya sa building, tumigil siya sa tabi ng kotse at huminga ng malalim. Alam niya ang bawat desisyon niya mula ngayon ay kritikal. Kung ipagpapatuloy niya ang panig ng kliyente, posibleng masaktan si Selena. Ngunit kung lalaban siya sa kliyente, maaari rin siyang mawalan ng trabaho at reputasyon. Hindi ko pwedeng bastang sundin ang kliyente kung mali ang ginagawa nila. Bulong niya sa sarili. Kailangan kong hanapin ang buong katotohanan para kay Selena at para sa batas. Sa loob ng gabi, habang nagbabalik sa opisina, binuksan niya ang laptop at sinimulang buuin ang timeline ng transaksyon. Bawat numero, bawat email, bawat receipt ay pinagdugtong-dugtong niya. Unti-unti, lumalabas ang pattern ng panlilinlang at mas malinaw na ang akusado ay hindi si Selena, kundi ang mas mataas na tao sa kumpanya. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang bigat sa dibdib. Ang profesionalismo niya bilang abogado ay hinahamon ng moralidad. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa korte, kundi sa tama at mali, sa katotohanan at hustisya. At sa unang pagkakataon mula na magsimula ang kaso, naramdaman ni Eros ang malinaw na direksyon. Kailangan niyang ilantad ng totoong salarin at ipagtanggol si Selena. Kahit gaano ito ang kahirap. Bumalik si Eros sa lumang coffee shop sa Ortigas, isang lugar na dati nilang paborito ni Selena. Ang aroma ng kape at tunog ng mga nag-uusap sa paligid ay nagbalik ng alaala. Ang kanilang tawanan, ang simpleng bonding, at ang mga sandaling tila wala ng problema sa mundo. Habang nakaupo sa parehong table na dati nilang pinagtatambayan, napansin ni Eros ang bawat detalye. Ang nakasuot ng apron ng barista, ang pader na may mural, at ang maliit na bookshelf sa gilid. Ang puso niya ay sumiklab. Ramdam ang bigat ng nostalgia. 5 taon na ang nakalipas at narito siya, muling nagbabalik sa lugar na puno ng alaala.
Hindi nagtagal pumasok si Selena na naka-coat at sunglasses. Malamig ang aura at walang ekspresyon. Hindi niya pinapansin ang paligid. Tila ang bawat kilos niya ay may kontrol. Si Eros ay huminto sa paghinga nang makita siya. Ang dating babae na minahal niya, ngayon ay may tinatagong determinasyon. Ang init ng damdamin ay muling nag-alab. Ngunit kailangan niyang manatiling kalmado, profesional. Eros, mahinang bati ni Selena habang lumalapit sa counter, binabayaran ng kape. Selena, sagot niya na matatag ang boses, ngunit ramdam ang pagkabigla at init ng damdamin. Hindi ko akalaing babalik ka rito. Tumango siya, ngunit malamig. May kailangan na akong asikasuhin. Wala akong pakialam sa nakaraan. Ngunit sa kaloob-looban niya, nanginginig siya sa takot. Alam niyang may nakatagong lihim. Isang bagay na kung malalaman ni Eros, babaguhin nito ang lahat. Dahan-dahan siyang umupo sa kabilang table. Patuloy na pinagmamasa ng bawat kilos ng lalaki. Si Eros ay hindi nakatingin sa kanya. Iniikot niya ang mga dokumento sa briefcase at sinusuri ang mga detalye ng kaso. Subalit bawat galaw ni Selena ay nagdudulot ng kirot sa puso niya. Alaala ng mga sandaling magkasama sila ay unti-unting sumisilip sa kanyang isipan. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang damdaming ito. Bulong niya sa sarili. Ang pagiging profesional ko ay nauubos na sa bawat tingin niya. Lumapit siya sa counter at umorder ng kape. Pilit na pinaparamdam sa sarili na normal lang ang lahat. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Isang tensyon na hindi maaaring ipaliwanag sa salita lamang. Alam mo, ang lugar na ito, palaging nagpapaalala sa akin ng masayang panahon natin. Bungad ni Eros. Hindi sigurado kung dapat niya bang ipahayag ang damdamin. Tumango si Selena, ngunit walang emosyon sa mukha. Oo, ngunit ang nakaraan ay nakaraan na. Wala akong pakialam sa mga bagay na iyan ngayon. Sagot niya, malamig at matatag. Sa ilalim ng lamig ng boses niya, may pangamba. Ang lihim na matagal niyang tinatago, ang bunga ng pagmamahala nila. Ang anak na hindi alam ni Eros ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Kung malalaman niya, maaaring magbago ang lahat. Habang nag-uusap sila, napansin ni Eros ang isang lumang bracelet na nakasabit sa bag ni Selena. Isang maliit na peraso ng ala-ala. Ang bracelet ay paborito niya noon. Gawa niya para kay Selena. Napangiti siya ng bahagya. Pero napansin niya ang lamig sa mga mata ng babae. Bakit nasa iyo pa rin ang bracelet na yan? Tanong niya. Bahagya namang nagulat sa sarili sa tono ng boses. Tumigil si Selena at tiningnan ang bracelet at nagbago ang ekspresyon ng bahagya. Paalala lang, sagot niya. Malamig, ngunit may bahagyang ngiti na halos hindi mapansin. Ramdam ni Eros ang halo ng init at kirot. Alam niyang may malalim na kahulugan ang bagay na iyon. Ngunit hindi niya itutuloy ang usapan. Profesionalismo ang kanyang pinanghahawakan ay nagtutulak na mag-focus sa kaso. Lumabas siya sa coffee shop, huminga ng malalim, tumingin sa lungsod. Ang mga alaala ay dumagsa. Ang tawanan, ang mga simpleng hapunan, ang mga sandaling magkasama sila sa mall at sinihan. Lahat ay nagbabalik. Ramdam ang init ng nakaraan sa bawat hakbang niya sa sidewalk. Si Selena sa kabilang dulo, nananatiling nakaupo. Tinitingnan siya habang lumalayo. Alam niyang mas malapit na ang panahon na kailangan niyang ihayag ang lihim, ngunit hindi pa siya handa. Ang takot na baka masaktan si Eros o mabago ang kanilang relasyon ay nagpapahaba ng kanyang paghihintay. Hindi pa pwede ngayon. Bulong niya sa sarili. Habang ina-adjust ang sunglasses at pinagmamasdan ang lumalayo niyang lalaki. Kailangan ko muna siguraduhin na ligtas ang lahat. Sa gabi, bumalik si Eros sa bahay. Nakaupo sa sofa at iniikot sa kamay ang lumang bracelet na dala niya mula sa opisina. Ramdam niya ang kirot,
nostalgia at hindi maipaliwanag na init sa puso. Alam niyang ang damdamin niya kay Selena ay hindi nawala kahit 5 taon na ang lumipas. Ngunit alam din niya na may mahirap na laban sa unahan. Isang laban ng profesionalismo, ng katotohanan at ng damdamin na hindi basta mapapantayan. At sa katahimikan ng gabi, habang nakatingin sa lumang bracelet na pagtanto niya, ang bawat desisyon niya sa kaso ay magdadala ng epekto sa dalawang buhay na minsang nagtagpo at ngayon ay muling maghaharap sa pagitan ng batas at puso. Banayad ang sikat ng araw nang dalhin ni Selena ang kanyang anak sa parke. Si Nathan, 4 na taong gulang, ay tumatakbo sa damuhan. Tawa at siglang bumabalot sa kanyang maliit na katawan. Ang mga mata niya ay may kislap. At sa bawat hakbang, ramdam ang pagiging inosente at kuryosidad ng bata. Si Selena ay nakaupo sa bench. Tahimik na pinagmamasta ng anak. Ang kanyang mukha ay malamig at matatag sa panlabas. Ngunit sa loob, nanginginig siya sa takot. Alam niyang isang araw, malalaman ni Eros ang katotohanan. At hindi alam kung paano nito matatanggap. "Mommy, look! I can climb all by myself!" Sigaw ni Nathan habang umaakyat sa maliit na slide. Ngumiti naman si Selena. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng paglaki ng anak. "Be careful, Nathan. Slowly lang ha?" Paalala niya. Ngunit halata sa tingin niya ang pagmamahal na matagal niyang tinatago. Sa tabi nakatayo si Rico, ang kaibigan ni Selena sa labas, ngunit hindi alam ni Eros. "Mukhang masaya siya, ma'am. Ang saya ng bata," sabi niya sabay tawa. Si Nathan naman ay bumaba mula sa slide at lumapit kay Selena. Iniabot ang maliit na kamay. "Mommy, gusto mo bang maglaro?" Tumayo si Selena at hinawakan ng kamay niya. "Sige Nathan, maglaro tayo," sagot niya. Ngunit sa loob, ramdam niya ang bigat ng lihim. Bawat halakhak ng anak ay paalala ng pagmamahalan nila ni Eros. Ngunit isang pagmamahalang naputol dahil sa oras, pagkakataon at maling pangunawa. Si Nathan ay agad na nagtakbo papunta sa sandbox. Nagdala ng maliit na balde at pala. "Mommy, tulungan mo akong gumawa ng castle." Umupo si Selena sa tabi niya, sabay tawa. "Oh sige, tutulungan kita." Pinuno nila ang balde ng buhangin. Unti-unting bumuo ng castle, habang si Nathan naman ay masaya sa bawat hakbang. Ngunit habang tumatagal ang laro, napatingin si Selena sa paligid. May mga magulang na nagbabantay, may mga bata na naglalaro. Lahat ay normal. Simple. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng sekreto. Si Eros, ang ama ni Nathan, ay walang ideya na meron siyang anak. "Mommy? Si Daddy?" Tanong ni Nathan sabay tawa. Hindi alam ang bigat ng kanyang tanong. Si Selena naman ay napahinto. "Hindi, sweetheart. Walang daddy dito ngayon. Pero nandito ako palagi sa tabi mo. Okay?" Sagot niya at tinatakpan ng kaba sa puso. Ramdam niya ang damdamin, pagmamahal at pangamba. Alam niyang darating ang araw na kailangan niyang ipakita ang anak kay Eros. Ngunit hindi pa siya handa. Masyado pang maaga. Masyadong komplikado. Sa kabilang dulo ng parke, nakaupo sa bench si Eros. Hindi alam na narito si Nathan. Pumunta siya sa lugar na dati nilang madalas puntahan ni Selena. Isang spot na nagbabalik sa kanya ng alaala. Ang puso niya ay kumakaba sa tuwing iniisip si Selena. Ngunit ngayon, may misteryo na bumabalot sa babae. Si Selena ay patuloy sa paglalaro at si Nathan ay tumakbo sa kanya. "Mommy, I made the castle." Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ng anak. "Ang galing mo, Nathan. Ang laki na ng castle mo." Nagpasya siyang itigil ang laro sandali at umupo sa tabi ni Nathan. Nagbabad sa init ng araw. "Alam mo, Nathan, Mommy loves you very much." Bulong niya. Ang matay may halong pagmamahal at lungkot. "Lagi lang nandito ang Mommy para sa'yo." Si Nathan naman ay ngumiti. Hindi pa naiintindihan ang bigat ng salitang iyon. Ngunit ramdam ang init ng pagmamahal sa bawat salita. Lumapit siya sa kanya. Nag-abot ng maliit na palad.
Handa ka na bang maglakad-lakad sa paligid, Mommy? Handa na, sagot naman ni Selena. Ngunit sa loob niya, patuloy ang pangamba. Ang bawat hakbang ay paalala ng isang lihim na kailangang itago. Ang anak nila ni Eros. Habang naglalakad sila sa paligid ng parke, nakatayo si Selena sa gilid. Tinitingnan si Nathan na tumatawa at naglalaro. Sa kanyang puso, ramdam niya ang halo ng saya at lungkot. Ang bata ay simbolo ng pagmamahal na hindi nila natapos ni Eros. Ngunit sabay din, paalala ng trahedya ng nakaraan. Mommy, can we come back tomorrow? Tanong ni Nathan, excited na excited. Ngumiti si Selena, pilit pinipigil ang emosyon. Sige sweetheart, we'll come back. Ngunit sa likod ng ngiti, may pangamba sa puso niya. Alam niyang darating ang araw na makikilala ni Eros ang anak. At sa araw na iyon, maaaring mabago ang lahat. Ang kanilang relasyon, ang damdamin, at ang buhay na matagal niyang itinago sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, naglakad sila pa uwi. Si Nathan ay masaya at pagod, habang si Selena naman ay tahimik. Iniisip ang bawat hakbang, bawat pangyayari, at ang lihim na bumabalot sa kanila. Alam niyang kailangan niyang maging maingat, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bata. At sa dilim ng gabi, habang natutulog si Nathan, nakaupo si Selena sa tabi ng kama. Pinagmamasdan ng mukha ng anak. Hindi pa panahon, Nathan. Ngunit darating ang araw na ipapakita ko sa kanya ang kanyang ama. Bulong niya sa sarili. Malamig ang gabi nang makatanggap si Eros ng text mula sa impormante niya. May kinalaman iyon sa kaso ni Selena at delikado na ang sitwasyon. Bigla niyang naisip ang posibilidad na may ibang grupo sa likod ng kanyang kliyente. Isang sindikato na nagtatangkang sirain ang parehong buhay nila. Agad siyang nagmaneho papunta sa itinakdang lugar. Isang lumang warehouse na ginawang temporary office para sa ilang corporate deals. Nakadirekta ang impormante na naroon ang dokumento na magpapatunay ng pandilin lang ng kliyente ni Eros. Pagdating niya, nakita niyang hindi siya nag-iisa. Si Selena, naka-jacket at naka-headset, ay abala sa pag-check ng mga folders at laptop. Hindi siya nagulat. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Eros? Mahina ngunit may halong tensyon ang boses ni Selena. Selena, sagot niya na profesional, ngunit hindi maikukuble ang init ng damdamin. Hindi ko inaasahan na andito ka rin. Tumango siya na matatag ang postura. May kailangan lang akong siguraduhin at malinaw na pareho tayong target nila. Nagpalitan sila ng mabilis na sulyap. Tingnan mo, kailangan nating magtulungan, sabi ni Eros. Ngunit bago nila nagawa, may naiwang tensyon. Kailangan mo bang palaging kontrolin ang lahat, Eros? Sabi ni Selena na bahagyang galit. Para ngayon lang na bumalik sa buhay mo. Gusto mo na agad akong pangunahan sa bawat hakbang. Tumayo si Eros na papikit saglit sa galit. Hindi yan totoo. Ginagawa ko lang ang tama para sa ating dalawa. Para protektahan ka. Ngunit hindi niya napigilan ang init ng damdamin. Protektahan ako? Halatang nasaktan. Eros, 5 taon kang wala. Iniwan mo ako mag-isa. At ngayon, parang biglang magtatanggol ka lang sa akin kapag delikado. Tahimik na nanatili si Eros. Ramdam ang bigat ng nakaraan sa bawat salita. Si Nina, di ko sinasadya. Pero ngayon kailangan natin magkaisa. Kung hindi, pareho tayong mawawalan ng pagkakataon na maipagtanggol ang sarili. Napahinto si Selena. Huminga ng malalim, ngunit halata ang galit at sakit. Eros, bakit ganito? Bakit ngayon mo lang ginawa? Dahil ngayon lang ako sigurado sa buong sitwasyon. Sagot niya. Bahagya na nanginginig ang boses sa pagkabigla at frustration. Hindi ako nagkulang noon sa damdamin ko. Pero maraming pumigil sa akin. Ngayon, kailangan nating tapusin ang laban na to. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapag-usap, bumukas ang pinto at may 2 lalaking may armas ang pumasok. Hands up!
Huwag kayong gumalaw. Si Eros at Selena ay napatingin sa isa't isa. Mabilis na nagplano. Walang oras para magtalo. Ang kanilang kaligtasan ang nakataya. Pinagtagpo nila ang mga mata at sa unti-unting pagkakaugnay, nagkaroon ng silent understanding. Magtutulungan sila. Habang nagpapalipat-lipat ng posisyon sa loob ng warehouse, naalala ni Eros ang mga araw na magkasama sila. Ang tiwala, ang teamwork, at ang lakas ng pagmamahalan na noon ay hindi niya na ipagpapatuloy. Ngayon, ang memorya ay nagbigay sa kanila ng gabay sa kritikal na sitwasyon. "Selena, sa kanan!" sigaw niya, habang tinutulungan ng babae na umiwas sa mga armado. "Eros, dahan-dahan!" sagot naman ni Selena, ngunit ramdam niya ang proteksyon at determinasyon ng lalaki. Ang puso niya ay kumabog sa pagkakakilala. Ang dating pagmamahal ay muling nabuhay sa tensyon at adrenaline. Mabilis silang naipwesto ang mga dokumento sa secure bag at sa pagkakataong yon, nakatakas sila sa tagong exit. Paglabas sa dilim ng gabi, huminga sila ng malalim. Ang takot, galit at tensyon ay naglaho. Ngunit may kakaibang liwanag sa kanilang mga mata. Tumitig si Selena kay Eros. "Hindi ko maintindihan. Bakit ganito ang nararamdaman ko sa iyo ngayon?" Si Eros naman ay tumingin sa kanya. Naglabas ang maliit na ngiti, ngunit halata ang kaba. "Dahil hindi nagbago ang nararamdaman ko noon. Ngunit ngayon, kailangan nating mag-focus. May laban na tayo." Tahimik silang naglakad papalayo. Alam nilang sa kabila ng tensyon at galit, may muling pagbabalik ng tiwala at pagkakaintindihan sa pagitan nila. Ang eksenang iyon, adrenaline, peligro at emosyon ay naghatid sa kanya ng isang bagong simula, bagamat puno ng komplikasyon. Habang naglalakad sa gabi, ramdam nila ang bigat ng nakaraan at ang pangako ng hinaharap. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman ang kanilang puso ay unti-unting muling naglalapit, kasabay ng pagkilos at pagharap sa panganib. Matapos ang pangyayari sa warehouse, nananatiling magkatabi sina Eros at Selena sa labas ng building. Ang lamig ng gabi ay humahaplos sa kanilang mga mukha, ngunit mas ramdam nila ang init ng tensyon na naglalagablab sa pagitan nila. Tahimik ang paglakad nila sa parking lot. Ang bawat hakbang ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, galit, sakit at pangungulila, at kaunting hiwaga. "Bakit mo ako iniwan ng walang paliwanag, Selena?" tanong ni Eros habang nakatingin sa kanyang mga paa. Sinusubukang kontrolin ang damdamin niya. Tumigil si Selena sa tapat ng isang puno ng gilid ng lot. Huminga ng malalim bago tumingin sa kanya. Malamig ang kanyang mukha, ngunit ramdam ni Eros ang pigate sa kanyang mga mata. "Eros, hindi mo kayang marinig ang totoo." Wika niya at bahagyang lumingon. Itinatago ang matagal niyang lihim. Lumapit si Eros. Pinipilit maging kalmado at profesional. Pero halatang ang bawat salita ay may halong kirot at tanong. "Subukan mo, Selena. Sabihin mo sa akin, kahit isang bahagi lang ng totoo." Si Selena ay humingang muli. Nagtsatsaga na manatiling matatag. Pero hindi pa panahon. May mga bagay na mas kailangan munang ayusin bago mo malaman ang buong katotohanan. Tumagal silang nagtitigan at ramdam nilang pareho ang bigat ng mga nakaraang taon. Ang pagmamahal, pagtatalo, at mga alaala ng masasayang sandali at pagkukulang. Ngunit sa ngayon, hindi ito tungkol sa nakaraan lamang. Ito rin ay tungkol sa kanilang kasalukuyan at kung paano nilang haharapin ang mga lihim na nagtatago sa dilim. "Selena, kahit hindi mo masabi ang lahat, gusto kong maintindihan ka. Ang iniwan mo sa akin noon, hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. Kailangan kong malaman kung bakit." Sabi ni Eros. Ramdam ang kaba sa kanyang boses. Tumango naman si Selena, ngunit hindi niya matiyak kung paanong sisimula ng paliwanag. "Ginawa ko yon dahil para protektahan hindi lamang ang sarili ko,
kundi pati ang mga bagay na hindi mo pa alam. May mga dahilan kung bakit kailangan kong lumayo noon. Si Eros ay napailing, pinipilit intindihin ang bawat salita. Kung may paraan para maintindihan ko, handa akong makinig. Pero kailangan mo rin maging totoo sa akin. Si Selena ay tumingin sa kanya ng matagal, sinusubukang magpakatatag. Minsan ang katotohanan ay masakit at hindi mo pa kayang marinig ang buong katotohanan ngayon. Sagot niya habang bahagyang pinipigilan ang luha. Hindi ko naman hinihingi ang lahat ngayon, pero simula ngayon, gusto kong maging bukas ka sa akin. Hindi lamang bilang kliyente o dati kong asawa, kundi bilang tao na minsan ay minahal kita. Tugon naman ni Eros, ramdam ang halong pangungulila at init ng damdamin. Tahimik silang naglakad sa gilid ng parking lot. Ang bawat sandali ay puno ng emosyon. Ngunit walang sinasabi ang isa't isa tungkol sa pinaka-pusong lihim, si Nathan. Si Selena ay pilit na tinatago ang katotohanan tungkol sa anak nila. Alam niyang hindi pa panahon para sabihin sa kanya. Eros, sana maintindihan mo rin na hindi ko to ginagawa para saktan ka. Bulong ni Selena, ramdam ang sincerity sa kanyang tinig. Alam ko, ramdam ko yan. Sagot pa ni Eros, habang dahan-dahang tinitingnan ng babae na minsan niyang minahal. Ramdam niya na may tinatago si Selena. Ngunit handa siyang maghintay para sa tamang panahon. Habang lumalayo sila sa parking lot at papasok sa mas tahimik na bahagi ng lungsod, pareho silang nag-iisip sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa mga lihim na darating sa hinaharap. Ang unang pag-uusap nila matapos lumabas ang building ay puno ng tensyon, emosyon at pangungulila. Pero hindi pa ito ang katapusan. Ang pagtatapos ng araw ay hindi nagdala ng kasagutan tungkol sa lihim ni Selena, ngunit nagbigay ito ng malinaw na senyales. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos, at may mas mahalagang katotohanan na nakatago sa hinaharap. Handang ilantad sa tamang panahon. Ang sunod-sunod na tawag at notification sa telepono ni Eros ay mabilis na nagdulot ng panik. Habang nakaupo sa mesa, binuksan niya ang social media at balita online at agad siyang natigilan. Eros at Selena muling nagkita? May relasyon pa raw. Headline sa isang tabloid website ang naglalaman ng malinaw na insinuation. May kasamang litrato ng kanilang magkatabi sa parke. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa screen. Ramdam ang pagkabigla at galit. Ang mga larawan ay kuha mula sa night surveillance ng parke. Malinaw na walang anumang romantikong pangyayari. Ngunit ipresenta sa media na parang sila ay muling nagkabalikan. Sa kabilang dako, si Monique ay nakaupo sa kanyang office. Nakangisi habang tinitingnan ng newsfeed. Perfect, bulong niya sa sarili. Hindi lang si Eros ang masisira, pati si Selena. Mahihirapan sa kaso niya. Ang mga reporters ay mabilis na naglabas ng opinyon at hindi nagtagal, kumalat sa social media ang chismis. Ang email inbox ni Eros ay puno ng tanong mula sa kliyente at mga kasamahan sa firm. Sir, may balita po sa news. Para bang hindi magandang imahe natin? Sabi ni Rico, ang assistant. Si Eros naman ay tumayo, tiningnan ang mga litrato at headlines. Ito ay klarong paninira. Sabi niya, tahimik ngunit ramdam ang init ng galit. At alam kong may taong sadyang nagplano nito. Pagkatapos nakatanggap siya ng tawag mula sa managing partner ng firm. Eros, kailangan nating pansamantalang isuspend ka mula sa trabaho. Hindi namin kayang pabayaan ang imahe ng kumpanya sa ganitong sitwasyon. Mahigpit na wika sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Eros. Hindi niya akalaing sa gitna ng kanyang paglaban para sa hustisya, mas mahirap na labanan ang paninira at intriga sa paligid. Si Selena naman ay natagpuan ng sarili sa gitna ng mas komplikadong sitwasyon. Ang kanyang kaso ay nahirapan ng gusto dahil sa mga insinuation ni Monique. Ang mga ebidensya, kahit malinis ang record niya, ay napalibutan ng pagdududa sa publiko.
Sa courthouse, ang mga abogado ng kliyente ni Eros ay ginamit ang chismis upang ipakita sa hukom na si Selena ay maaaring hindi credible. Your Honor, if the defendant is caught up in public scandal with her former husband, can we truly trust her statements? Si Selena ay tahimik. Ngunit sa loob, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang imahe niya ay nadungisan. At kahit gaano siyang kapropesyonal, ang pananaw ng publiko ay sapat na upang pabagsakin siya. Sa tabi ng courtroom, nakatayo si Monique. Nakangisi habang pinagmamasa ng epekto ng kanyang ginawa. Kaya pala, Eros, sa lahat ng paraan, kailangan mong makita kung sino ang tunay na nakakaapekto sa atensyon mo. Bulong niya sa sarili, halatang may halo ng panibugho at pride. Matapos ang hearing, si Eros ay lumabas. Ramdamang bigat sa dibdib. Hindi ko to papayagan. Bulong niya sa sarili. Hindi lang para sa sarili ko. Para kay Selena. Hindi pwedeng matalo sa ganitong kasinungalingan. Ngunit alam niyang hindi ito madali. Ang media storm ay patuloy. At ang paninira ay hindi lamang nakakaapekto sa kanya, kundi pati na rin kay Selena. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Nais niyang protektahan siya. Ngunit limitado ang magagawa niya habang pansamantala siyang natanggal sa firm. Si Selena ay lumakad palabas ng courtroom. Tahimik ngunit may determinasyon sa bawat galaw. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos at kailangan niyang patunayan na siya ay inosente sa kabila ng lumalaking presyon mula sa media at mga intriga ni Monique. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tensyon. Ramdam niya ang mga mata ng mga reporter, ang mga bulong-bulungan ng ibang abogado, at ang paninibugho ng mga taong nais siyang mapahiya. Pero sa kabila nito, may kakaibang kapanatagan sa kanyang dibdib. May taong hindi siya basta pababayaan. May taong naniniwala sa kanya, si Eros. Habang lumalakad siya, hindi niya maalis ang pakiramdam na bawat desisyon niya, bawat hakbang sa courtroom ay nakatali rin sa lalaking minsang minahal niya. Ang presensya niya, kahit sa distansya, ay nagbibigay ng lakas. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sa kanyang pribadong opisina ni Eros ay puno ng aktibidad. Kahit pansamantala siyang natanggal sa firm, hindi siya nagpahinga. Sa halip ay nagdesisyon siyang ipagtanggol mismo si Selena. Ang mga mata ng mga kaibigan at dating kasamahan ay nakatuon sa kanya. May halong pagkamangha at pangamba. Sir, sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ni Rico habang inaayos ang mga dokumento. Hindi biro ang lumaban sa ganitong kaso ng mag-isa, lalo na laban sa powerful client at si Attorney Monique. Tumango naman si Eros, may determinasyon sa mga mata. Rico, tama lang ito. Hindi lang para kay Selena, kundi para sa hustisya. Kung hindi ako gagalaw, sino pa? Sa kabilang banda, si Monique ay nakatanggap ng balita tungkol sa desisyon ni Eros. Agad niyang pinutol ang tawag sa kanyang assistant at tumayo mula sa upuan. Halatang galit. Hindi siya pwedeng basta iwan ng firm at ipagtanggol siya. Hindi niya dapat patunayan na ako ang mali. Bulong niya sa sarili, habang pinipilit kontrolin ang galit. Sa unang meeting nila ni Selena sa opisina ni Eros, ramdam ang tensyon. Ngunit may halong pag-asa. Eros, sigurado ka ba na kaya mo itong gawin? Tanong ni Selena, bahagyang nanginginig ang boses. Selena, hindi ko to ginawa dahil may nararamdaman ako. Ginagawa ko to dahil alam kong inosente ka at may karapatan kang ipagtanggol ang sarili mo. Sagot niya, tahimik ngunit puno ng determinasyon. Nagbukas si Eros ang folder na puno ng ebidensya, emails at contracts at accounting logs. Ang bawat dokumento ay detalyado at malinaw. Handang patunayan ang pagnakaw at paninlinlang ng kanilang dating kliyente. Tingnan mo to, sabi niya habang pinapasa kay Selena ang isang kopya ng financial report.
Makikita mo dito ang inconsistencies. Pinagsama-sama ng client natin ang mga bagay upang ilagay ang sisi sa iyo. Huminga si Selena, ramdam ang bigat at ginhawa. Hindi ko akalaing may ganitong kalalim na scheme. Salamat, Eros. Salamat sa pagtulong sa akin. Ngunit bago pa man nila mapagpatuloy ang diskusyon, tumunog ang telepono ni Eros. Tawag mula sa kanilang impormante. Sir, may bagong impormasyon. At hindi maganda para sa kalaban natin. Wika sa kabilang linya. Agad silang nagplano. Sa tulong ng impormante, nag-organisa si Eros ng mga testimonya at supporting evidence na magpapatunay na si Selena ay ginamit lamang bilang front sa money laundering scheme. Ang kanilang plano, ilabas ang mga ebidensya sa courtroom sa tamang panahon upang mabuwag ang kasinungalingan ng client. Sa araw ng hearing, ramdam ang tensyon sa loob ng courtroom. Si Monique ay nakatingin kay Eros. Halatang galit at pride ang bawat galaw. Hindi siya pwedeng magtagumpay. Bulong niya sa sarili. Si Eros ay tahimik na naglatag ng mga dokumento sa harap ng hukom. Your Honor, panimula niya. Ang akusado, si Selena Cruz Almeida, ay inosente. Ang mga ebidensyang inihain laban sa kanya ay puno ng inconsistencies at deception. Narito ang mga dokumentong magpapatunay na may ibang partido ang responsable sa panilin lang at hindi ang aking kliyente. Habang binabasa ni Eros ang mga ebidensya, ramdam ni Selena ang bigat ng katahimikan. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Eros. Hindi niya maikuble ang paghanga sa determinasyon ng lalaki. At sa puso niya, muling bumalik ang tiwala at respeto na matagal niyang itinago. Si Monique naman ay tila na sorpresa sa mga inihain na ebidensya. Nakita niya ang tibay at talino ni Eros kahit galit. Hindi niya maiwasang hindi mapansin ang galing ng dating fiancé. Ang bawat dokumento ay malinaw. Ang bawat detalye ay pinili ng maingat. Sa bawat minuto, lumalakas ang kaso ni Selena at lumalabaw naman ang depensa ng client. Ang hukom ay tahimik. Nakikinig at nagtaas ng kilay sa bawat revelation. Pagkatapos ng ilang oras, natapos ang hearing. Sa labas ng courtroom, si Selena ay napangiti ng bahagya. Eros, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Salamat. Hindi lang sa pagiging abogado ko, kundi sa paninindigan mo sa akin. Wika niya. May halong pagod at relief sa boses. Tumitig naman siya kay Eros at sa pagkakataong yon, ramdam na lang pareho. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon may pag-asa silang mapatunayang inosente si Selena. Ang tiwala ng koneksyon na muli nilang nadama ay parang bagong simula sa gitna ng tensyon. Tahimik ang courtroom, ngunit ramdam ng lahat ang matinding tensyon. Ang mga mata ng hukom, abogado at mga nanonood ay nakatuon sa saksi na bagong lumitaw sa kaso. Your Honor, panimula ng lalaki, isang dating empleyado ng kumpanya ng kliyente ni Eros. Gusto kong ilahad ang totoo. Si Selena Cruz Almeida ay ginamit lamang bilang front sa mga transaksyon na may kinalaman sa money laundering. Hindi siya ang responsable sa mga maling gawain. Biglang nag-iba ang ihip ng angin sa courtroom. Ang mga abogado ng kliyente ay nagulat. Si Monique ay kitang-kita ang galit at si Eros ay tahimik ngunit ramdam ang kagalakan at pagluwag ng dibdib. Ang katotohanan na matagal niyang hinala ay unti-unti nang lumalantad. Si Selena na nakaupo sa tabi ni Eros, ramdam ang ginhawa at muling bumalik ang tiwala. Halos hindi siya makapaniwala na sa wakas, may nagsalita na ng tapat. Ngunit bago pa man tuluyang makaramdam ng kaliwagan, may mga bulong sa tabi ng courtroom. Watch out! Napansin ni Eros at mabilis ang reflex. Selena, move! Dahil sa instinct, hinila niya si Selena palabas ng courtroom bago pa man makalapit ang isang lalaki na may bitbit na matulis na bagay. Ang lahat ay nagulat sa biglaang pangyayari.
Ang security ay mabilis na nag-react. Hinuli ang lalaki bago siya makalapit sa kanila. Pagkatapos ng insidente, lumabas sila sa labas ng courthouse. Huminga ng malalim si Selena. Eros, ano yun? Talaga bang may gustong manakit sa akin? Tanong niya at nanginginig pa ang boses. Tumitig siya kay Eros. Ramdam ang proteksyon na ibinigay ng lalaki. Selena, hindi kita papabayaan. Alam kong hindi pa tapos ang laban na to. At may mga taong hindi matanggap ang katotohanan. Sagot niya, hawak ang kanyang kamay. Samantala, si Monique ay natigilan sa labas. Ang kanyang plano na sirain si Selena ay biglang bumagsak. Ramdam niya ang pagkatalo at galit. Hindi niya akalaing may saksi na tutulong kay Selena sa paraan na hindi niya kontrolado. Sa opisina ni Eros, mabilis sila nagplano kung paanong ipapakita sa hukom ang ebidensya at testimonya ng saksi. Pinag-aralan nila ang bawat dokumento at detalyeng kailangan upang tuluyang mapatunayan na si Selena ay inosente. Hindi lang ito tungkol sa kaso, Selena. Wika ni Eros habang pinagmamasan ang mga files. Ito rin ay laban para sa integridad mo, sa iyong pangalan. At hindi ko hahayaan na ikaw ay sisihin sa krimeng hindi mo ginawa. Si Selena ay napangiti ng bahagya. Ramdam ang pag-asa. Salamat, Eros. Sa lahat. Kahit gaano katagal, pinatunayan mo na may taong naniniwala sa akin. Ngunit habang nagpaplano sila, napansin ni Eros ang lihim na kamera sa opisina. Ang sindikato ay maaaring patuloy na nagbabantay. Selena, kailangan nating maging maingat. Hindi lang sapat na may ebidensya tayo. May mga taong gagawa ng kahit ano para pigilan tayo. Babala niya. Seryoso ang mukha. Lumipas ang mga araw at unti-unting lumitaw ang buong detalye ng money laundering scheme. Ang mga dokumento at testimonya ay malinaw na nagpapatunay na si Selena ay ginamit lamang ng client ni Eros at ni Monique. Ngunit ang banta sa kanyang buhay ay nagpatuloy. Isang reminder na ang laban ay hindi pa tapos, kahit na ang katotohanan ay lumitaw. Isang gabi, habang nag-iisa si Selena sa apartment, may narinig siyang kalabog sa pinto. Biglang tumakbo si Eros sa tabi niya. Selena, huwag kang lalapit sa pinto. Dahil sa instinct at alertness, nahuli nila ang taong may dalang baril bagong pa man makapasok. Ang insidente ay nagpatibay ng kanilang determinasyon. Ang katotohanan ay kailangang mailantad at ang hustisya ay dapat makamit. Sa huli, habang nakaupo sila sa sofa, magkatabi, ramdam nilang pareho ang bigat ng pangyayaring naganap. Eros, hindi ko alam kung paano ko haharapin lahat ng ito. Bulong ni Selena. Haharapin natin to, Selena. Magkasama tayo. Ang sindikato, ang paninira, ang lahat. Hindi ka na muling mapapahamak. Sagot ni Eros at mahigpit ang hawak sa kamay niya. Sa puntong iyon, ramdam nila, kahit may banta at panganib, may pag-asa. Ang katotohanan ay lumitaw at kahit may panganib sa kanilang paligid, hindi nila papayagan ng sino man na sirain ang kanilang pagkatao. Ang laban ay patuloy. Ngunit sa unang pagkakataon, ramdam nila ang tagumpay na unti-unting sumisilip sa gitna ng dilim. Ulan at dilim ang pumalot sa lungsod nang magsimula ang madugong habulan. Si Eros ay nasa likod ni Selena. Pilit iniiwasan ng mga tauhang nagtatangkang saktan siya. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso niya, ang bawat paghinga, habang sinisigurong ligtas ang babae na minsang minahal niya. Selena, dahan-dahan lang. Sundan mo ako. Sigaw ni Eros habang tumatakbo sila sa makitid na alley. Ang mga kalye ay basang-basa at madulas. Ang mga kalaban ay patuloy na humahabol. May mga armas sa kamay at halatang walang awang intensyon. Si Selena ay nakatingin kay Eros. Ramdam ang kaba at galit sa parehong oras. Eros, bakit ba palagi na lang ganito? Bakit pa hindi pwedeng simpleng sitwasyon na maayos ang lahat? Sigaw niya habang sinisikap na manatiling kalmado.
Dahil hindi sila papayag na nahayaan kang makalusot. Tugon ni Eros, halatang naiipit sa sitwasyon, ngunit determinado. Sa isang iglap may bumagsak na bala mula sa gilid ng gusali. Si Eros ay kumilos agad. Tinutulak si Selena sa gilid at sa kasamaang palad, siya mismo ang natamaan. Ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang balikat at braso, pero hindi niya ito pinansin. Ang mahalaga ay ligtas si Selena. Pagkatapos ng ilang minutong paghapol, nakatakas sila sa madilim na alley at nakarating sa isang abandoned warehouse. Huminga sila ng malalim, basang-basa at puno ng adrenaline. Eros, nasugatan ka! Sigaw ni Selena, hawak ang braso niya. Ramdam niya ang init ng dugo na dumadaloy. Okay lang, basta ligtas ka. Sagot niya kahit ramdam niya ang kirot na tila humahalo sa bawat galaw. Pinilit niyang itago ang pangamba. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya at agad siyang dinala sa ospital. Habang sinisigurong maayos ang mga sugat niya, hindi maiwasan ni Selena na manginig. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ang panganib na palaging nagbabantang humahadlang sa kanila. Sa silid ng ospital, habang binabantayan siya ng mga doktor, may isang maliit na batang lalaki na pumasok sa silid, kasama ang kanyang ina. Si Nathan, 4 na taong gulang, ay nakatitig sa lalaki sa kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuosisa. Hindi alam ni Eros na ang batang iyon ay anak niya. Ang bracelet sa pulso ng bata ay pamilyar, ngunit hindi niya agad naisip ang koneksyon. Hi? Sino ka, bata? Tanong niya. Bahagyang humihinga. Ramdam ang kahinaan mula sa sugat. Si Nathan naman ay ngumiti. Nangingiting inosente at tahimik. Ako po si Nathan, sino po kayo? Tanong ng bata. Ang boses ay malinaw at malinis. Dahil sa takot ni Selena na masaktan ng anak niya, pinapunta niya si Nathan sa ospital kasama ang pansamantalang nagbabantay sa bata. Si Selena na nakatayo sa tabi ay pilit na pinipigilan ng emosyon. Alam niya na hindi pa ang tamang oras para sabihin ang buong katotohanan. Nathan, magpahinga ka muna ha. Wika niya habang pinaparamdam kay Eros na may batang kasama sa kwarto. Ngunit hindi pa niya isinawalat ang relasyon. Si Eros naman ay napatingin sa bata. Ramdam ang kakaibang koneksyon ngunit hindi pa niya maipaliwanag. Sa loob ng ospital, habang binubuo ang kanyang lakas at pinapagaling ang sugat, ramdam ni Eros ang pangako ng proteksyon. Hindi lamang kay Selena, kundi pati sa bawat taong mahalaga sa kanila. At sa tabi niya, si Nathan ay tahimik na nakatingin. Parang alam na mayroong koneksyon ngunit hindi pa naiintindihan. Habang nagtatapos ang gabi, si Selena ay naglakad palapit kay Eros. Pinipilit na manatiling matatag. Eros, maraming salamat. Wika niya na mahina, ngunit may halong pasasalamat. Si Eros kahit sugatan ay napangiti sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na sa hinaharap, ang batang ito ang magiging sentro ng lahat ng kanilang laban at pagmamahalan. Tahimik ang silid ng ospital. Si Eros ay nakahiga sa kama, sugatan pa rin sa braso at balikat. Ngunit unti-unti nang nagpapagaling. Sa tabi niya ay nakaupo si Selena, hawak ang maliit na kamay ni Nathan na abala naman sa paglalaro ng laruang kotse. Habang si Nathan ay nakangiti at naglalaro, napansin ni Eros ang isang bagay na nakasabit sa maliit na pulso ng bata. Isang maliit na bracelet na pamilyar sa kanya. Isang disenyo na siya mismo ang gumawa. Isang regalo na matagal niya nang naibigay kay Selena bago sila naghiwalay. Selena? Ano to? Tanong ni Eros. Nanginginig ang boses habang unti-unting inaalis ang bracelet mula sa maliit na kamay ni Nathan. Tumigil si Selena sa pagtingin sa bata at dahan-dahan niyang hininga ng salita. Eros, siguro. Oras na para malaman mo na rin. Wika niya na mahina, ngunit may bigat sa bawat salita. Nakita ni Eros sa mga mata ni Nathan, maliit, puno ng kuryosidad at pagkakilala. Ngunit walang alam sa buong misteryo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang dibdib ay tila bumagsak. Sa isang iglap,
na-realize niya ang katotohanan. Si Nathan, 4 na taong gulang, ang anak nila ni Selena. Hindi to totoo. Bulong niya habang hawak ang bracelet. Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang panahon bago sila naghiwalay. Ang pangarap na magkaroon ng anak. Ang mga pangako at mga ngiti ni Selena na dati niyang minahal. Si Selena ay lumapit. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Eros, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito noon. Ang akala ko noon iniwan mo ako para sa iba. Kaya pinili kong magtago. Protektahan si Nathan mula sa lahat. Huminga si Eros ng malalim. Halos hindi makapaniwala sa naririnig. Ang galit, lungkot at pagkabigla ay naghalo sa kanyang puso. Si Nathan, anak natin, lahat ng paniniwala ko, lahat ng sakat, lumabas sa isang sandali. Wika niya, hawak ang maliit na bracelet. Si Nathan ay napatingin kay Eros. Hindi pa alam ang koneksyon, ngunit ramdam na ang init at proteksyon sa kanyang paligid. Daddy, mahina ang tinig. Si Eros naman ay napatayo at lumuhod sa tabi ng kama. Hindi mapigilan ang luha na bumubuhos sa pisngi. Nathan, anak ko, hindi ko alam. Hindi ko alam na meron ako. Wika niya na halos nanginginig. Ang emosyon na matagal niyang tinago, pagmamahal, panghihinayang at galit sa nakaraang mga taon ay biglang sumabog. Si Selena ay lumapit. Inilagay ang kamay niya sa balikat ni Eros. Eros, alam kong mahirap tanggapin. Pero nandito siya. Buhay. At kailangan natin siyang protektahan. Hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Tahimik silang tatlo sa loob ng silid. Si Nathan, abala sa kanyang laruan. Ngunit ramdam ang kakaibang koneksyon sa pagitan ng mga magulang niya. Si Eros, bagamat puno ng emosyon, ay unti-unting nakaramdam ng bagong determinasyon. Ang pagkilala sa anak, ang pagmamahal na dati ay nawala, at ang pangakong hindi niya na muling pababayaan ang pamilya. Lumapit si Nathan, dahan-dahang hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Nathan, anak ko, anak namin ni Selena. Tatanggapin mo ba ako bilang tatay mo? Wika niya na halatang nanginginig sa emosyon. Napatingin naman si Nathan at ang mata ay puno ng kuryosidad at tiwala. Opo, Daddy, sagot niya. Simpleng salita, ngunit puno ng kahulugan. Si Selena ay napangiti ng bahagyang luhaan. Ramdam niya ang bigat ng nakaraang 5 taon na unti-unti nang natatanggal. Ang kanilang pamilya, sa kabila ng lihim, sakit at mga taon ng pagkakahiwalay, ay unti-unting nabuo muli. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang mga panganib, ang sindikato, at ang mga taong nagbanta sa kanilang buhay ay patuloy na nagbabantay. Si Eros, hawak ang kamay ni Selena at nakatitig kay Nathan, ay alam na sa kabila ng emosyon at sorpresa, kailangan nilang maging maingat. Selena, pangako, hindi na kita iiwan. At hindi ko rin pababayaan si Nathan. Wika niya na matibay ang tinig. Sa puntong iyon, ang bracelet sa maliit na kamay ni Nathan ay simbolo ng kanilang nakaraan. Isang pangako, isang alaala ng pagmamahal, at isang simula para sa hinaharap. Ang 3 tao sa silid na iyon ay nagtagpo sa gitna ng sakit, lihim at pagkakahiwalay. Ngunit sa unang pagkakataon, ramdam nila ang kabuuan, pagmamahal, proteksyon at pamilya. Ang gabi ay dahan-dahang dumadaan. Tahimik ang ospital. Ngunit sa loob ng silid na iyon, may bagong simula. Si Eros, si Selena at si Nathan. Isang pamilya na muling nagtagpo. Handang harapin ang lahat ng laban, panganib at hinaharap na may pagkakaintindihan at pagmamahal. Tahimik ang sala sa kanilang bahay. Ang gabi ay puno ng malamyos na hangin na pumapasok sa bintana. At ang liwanag ng buwan ay banayad na pumapawi sa mga anino sa paligid. Nakaupo si Eros sa sofa.
Si Selena naman ay katabi niya, hawak-hawak ang maliit na kamay ni Nathan na natutulog sa tabi nila. Matagal na nilang hindi nararamdaman ang ganitong katahimikan. Ang 5 taong sakit, lihim at pagkakahiwalay ay biglang nag-uumapaw sa kanilang harapan. Ngunit sa gabing ito, tila may pagkakataon para sa bagong simula. Si Eros ay dahan-dahang tumingin kay Selena. Selena, gusto kong malaman mo, wala nang galit sa puso ko ngayon. Ang lahat ng nangyari, kahit masakit dahil sa pagkakahiwalay, handa akong patawarin at magsimulang muli. Wika niya na malumanay, ngunit puno ng init. Napatingin naman si Selena. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit may liwanag na hindi niya naramdaman sa loob ng 5 taon. Eros, hindi mo alam kung gaano kong pinangarap na marinig ang mga salitang yan mula sa'yo. Sagot niya na halos nanginginig ang boses. Dahan-dahan, niyakap ni Eros si Selena. Hindi bilang dati nilang mag-asawa lamang, kundi bilang 2 tao na parehong nasaktan, naloko at nabiktima ng kasinungalingan. Sa yakap na iyon, ramdam nila pareho ang bigat ng nakaraan na unti-unting naglalaho. Eros, noon, akala ko iniwan mo ako para kay Monique. Akala ko, hindi mo na ako mahal. Kaya pinili ko magtago at protektahan si Nathan sa lahat ng panganib. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo noon. Pero ngayon, gusto kong malaman mo ang katotohanan. Bulong ni Selena habang pinipisil ang kamay niya sa harap ni Eros. Huminga ng malalim si Eros. Halos hindi makapaniwala sa naririnig. Ang 5 taon ng panghihinayang, sakit at pangungulila ay unti-unting napapawi sa bawat salitang ibinubulong ni Selena. Selena, alam mo ba kung gaano ako nagdusa sa pagkawala mo? Hindi ko alam ang nangyari sa'yo. Pero ang alam ko, hinahanap kita palagi. At ngayon, nariyan ka. Nandito ka. Sagot niya. Halatang nanginginig sa emosyon. Dumapo ang kanilang mga ulo at tila unti-unting bumabalik ang mga alaala ng dati nilang pagmamahalan. Ang tawanan sa maliit nilang apartment, ang mga late night study sessions at mga simpleng sandali na noon ay hindi nila pinapansin pero ngayon ay mahalaga. Si Nathan na natutulog sa tabi nila ay yumakap sa kamay ni Selena. Nakita ni Eros ang maliit na batang iyon at naaalala ang lahat ng dahilan kung bakit siya pinagsikapan ni Selena na protektahan ang anak nila. Ramdam niya ang bigat at halaga ng bawat desisyon nila. Noon, ang lahat ng pagtatago at lihim ay may dahilan. At ngayon, handa na siyang intindihin at tanggapin iyon. Selena, patawarin mo ako. Kung may nagawa akong mali. Kung may pagkakataon na nasaktan kita. Hindi ko yan intensyon. Lahat ng ginawa ko noon ay dahil sa kalituhan at takot. Pero ngayon, nandito na ako at hindi na kita iiwan. Bulong ni Eros. Dahan-dahang pinipisil ang kamay niya. Si Selena naman ay napangiti. Luhaan, ngunit may ginhawa. Eros, patawarin mo rin ako. Akala ko noon ay iniwan mo na ako. Kaya nagdesisyon ako noong lumayo. Pero ngayon, alam ko na pareho tayong biktima ng kasinungalingan at misunderstanding. At gusto ko magsimula tayong muli. Hindi lamang para sa atin, kundi para kay Nathan. Sagot niya habang dahan-dahang niyayakap si Eros. Ang yakap na iyon ay nagtagpo ng 2 pusong matagal nang naglakbay sa pait, lungkot at pangungulila. Ang 5 taong agwat ay parang hindi na mahalaga. Ang mahalaga, pareho silang narito ngayon. Handang itama ang lahat at magsimulang muli. Selena, simula ngayon, wala nang lihim. Walang kasinungalingan. Pangako. Walang muling pagtatago. Wika ni Eros, tinitingnan si Selena sa mata. Pangako, Eros. Sagot niya. May ngiti na bahagyang nakatingin kay Nathan. Ramdam ang seguridad at pagmamahal sa kanilang maliit na pamilya.
Tahimik ang gabi sa paligid nila, ngunit sa loob ng sala, ramdam ang muling pag-ikot ng oras. Isang simula na puno ng paghilom, pagkakaintindihan at pagmamahalan. Ang kanilang pamilya sa kabila ng 5 taong sakit at lihim ay unti-unting nabuo. Sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman ang tunay na katahimikan at kapayapaan. Ang 2 puso ang nasaktan, ngunit handang bumangon muli, maghilom at magmahal. Kasama ang anak na lang si Nathan na simbolo ng kanilang pinagsamahan at bagong simula. Tahimik ang korte bago magsimula ang huling araw ng paglilitis. Ang mga upuan ay puno ng mga abogado, mamamahayag at mamayan na sabik sa katotohanan. Si Eros ay nakatayo sa harap ng hukom. Malinis ang suit, matibay ang postura at matalim ang tingin. Sa tabi niya ay si Selena, tahimik, hawak ang kamay ni Nathan. Ang batang muling nagbigay sa kanila ng lakas. Kahit na may lihim pa rin nakatago sa bawat ngiti ng bata. Your Honor, handa na po kami ipakita ang matibay na ebidensya laban sa mga akusado. Wika ni Eros. Tinutukan ng dating kliyente at si Monique na nakaupo sa kabilang mesa. Ramdam ang tensyon sa buong silid. Nagbigay siya ng maikling buod ng kaso. Paano ginamit si Selena bilang front sa money laundering scheme? At kung paano ang kliyente niya at si Monique ay sangkot sa kriminal na operasyon. Habang naglalatag ng mga dokumento, lumabas ang mga bank records, email trails at testimonya ng saksi na walang makakapalag sa kabuuan. Ang ebidensya na to, ipinaliwanag ni Eros, ay nagpapakita ng malinaw na si Selena Cruz Almeida ay biktima lamang ng panilinlang ng mga akusado. Ang transaksyon at mga pondo na inakusahan sa kanya ay lihim na plenano at isinagawa ng kanyang dating kliyente at ng abogado niyang si Monique. Napatingin ang hukom sa mga dokumento. Nagkatinginan ng mga abogado ng kalaban. Si Monique na karaniwang walang kinatatakutan ay tila napasakal sa bigat ng ebidensya. Nakita ni Eros ang kaguluhan sa mata ng babae, isang halo ng takot at galit. Your Honor, dagdag ni Eros, hindi lamang ito simpleng kasong financial. Ito ay kasong nagdulot ng matinding pinsala sa buhay ng isang inosenteng tao. Ang akusadong si Selena Cruz Almeida ay nananatiling tapat, ngunit ginamit siya bilang kalaban upang iligaw ang hustisya. Habang naglalapit ang katotohanan, napansin naman ni Eros ang unang pilit na kinikimkim ni Selena sa kamata. Ang katahimikan, ang bigat ng mga taon, at ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila ay biglang nag-umapaw sa kanyang damdamin. Sa huling testimonya, isang whistleblower ang lumabas at sinabi ang buong detalye ng kanilang modus. Mga transaksyon, mga pondo, at lihim na komunikasyon na nagpapakita ng pananagutang kriminal ng mga akusado. Ang sindikato ay tuluyang na-expose. Monique, bakit? Bulong ni Selena ng bahagya, halatang naguguluhan at nasaktan sa pag-uusap. Napigilan ni Eros ang sarili. Alam niyang kailangan nilang manatiling profesional sa courtroom. Ngunit ramdam niya ang init ng galit at katarungan na sabay na sumabog sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, inutusan ng hukom ang pag-aresto. Si Monique Santos at ang kanyang kasamahan ay inaresto at lahat ng ebidensya laban sa kanila ay naaprubahan. Si Selena Cruz Almeida ay pinalaya. Napahinga si Selena, ngunit bago pa man tuluyang maghilom ang kanilang kalooban, dumating ang balitang bumagsak ang mundo nila. Sa ospital, si Nathan ay sinugod dahil sa matinding seizure. Ininiala-alam kung paanong nangyari. At sa loob ng ilang oras, dumating ang pinakamalupit na katotohanan. Namatay si Nathan. Si Eros ay Selena sabay na humakbang patungo sa ospital. Ang kanilang mga puso ay puno ng hinagpis at panghihinayang. Nathan, anak namin. Bulong ni Selena, luha at hinagpis ang bumabalot sa bawat salita.
Sa tabi ng kama, hawak na lang maliit na katawan ni Nathan na hindi na kumikilos. Ang sakit ay halos hindi matiis. Ang luha ay walang humpay. Si Eros ay ramdam ang bigat ng mundo sa balikat niya. Isang gabing puno ng tagumpay sa korte. Ngunit may pinakamalupit na kapalit. Hindi nila magawang magsalita. Tanging ang hawak na kamay at ang pagyakap sa bawat isa ang nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanilang durog na puso. Hindi to makatarungan, bulong ni Eros, pilit pinipigilan ang kanyang mga luha. Natalo tayo sa labang to. Kahit pinalaya si Selena at mapabagsak ang sindikato, natalo tayo sa pinakamahalagang bagay, sa anak natin. Si Selena ay lumuhod sa tabi niya. Pinisil ang kamay niya. Eros, alam kong masakit. Pero kailangan natin magsama-sama para sa alaala ni Nathan. Kailangan natin patuloy na magmahal at maging matatag. Tahimik silang dalawa. Pinapanatili ang huling yakap at haplos kay Nathan. Ramdam ang matinding lungkot na walang makakapalit. Sa gabing iyon, natutunan nilang kahit sa kabila ng hustisya at tagumpay, may bagay na hindi nila makokontrol. Ang tadhana at ang bigat ng pagkawala. Sa kabila ng dilim, may liwanag na unti-unting bumabalot sa kanila. Ang kanilang pagmamahalan, kahit na nasaktan ay hindi tuluyang napawi. Ang alaala ni Nathan ay magsisilbing gabay sa bawat akbang nila sa hinaharap. Isang paalala ng pagmamahal at sakripisyo na magtatagal habang buhay. Lumipas ang ilang buwan mula sa matinding pagkawasak ng kanilang mundo. Ang sakit at lungkot na dulot ng pagkawala ni Nathan ay nananatili sa kanilang mga puso. Ngunit parehong natutunan ni Eros at Selena na sa kabila ng trahedya, may pagkakataon pa rin para sa muling pag-asa. Si Eros ay abala sa pagtatayo ng bago niyang law firm. Pinangalanan niya itong Nathan and Company Legal, isang alaala sa anak na lang si Nathan. Ang opisina ay moderno, maaliwalas at puno ng mga motivational quotes na nakadikit sa mga pader. Hindi lamang ito simbolo ng profesional na tagumpay, kundi pati na rin ang pag-aalala at pagmamahal sa anak na hindi na nila makakasama. Sir, kompleto na po ang mga opisyal na papeles para sa pagbubukas ng firm, sabi ni Rico, ang kanyang assistant, habang inilalatag ang mga dokumento sa bagong lamesa ni Eros. Tama. Gawin natin itong isang lugar kung saan hindi lamang hustisya ang tinataguyod, kundi ang integridad at malasakit sa mga kliyente. Sagot ni Eros, halatang puno ng determinasyon. Samantala, si Selena naman ay nagsimula ng kanyang foundation para sa mga babaeng na biktima ng false cases. Tinawag niya itong Hope and Justice Foundation. Layunin ng organisasyon na magbigay ng legal at emotional support sa mga biktima ng maling akusasyon. Sa kabila ng kanyang personal na trahedya, si Selena ay nakakita ng paraan upang gawing inspirasyon ng sakit na kanyang naranasan. Selena, ang dami ng natulungan natin. Nakakatuwa at nakaka-inspire. Wika ni Alisa, ang kanyang associate sa foundation. Habang pinagmamasa ng mga batang babae at kababaihang dumadaan sa seminar tungkol sa kanilang karapatan at proteksyon laban sa maling kaso. Napatingin si Selena. Alam ko, Alisa, kung may natutunan man tayo sa lahat ng nangyari, dapat natin gamitin ang sakit natin para sa kabutihan ng iba. Sa kabila ng pagkawala ni Nathan, dahan-dahan muling nagbabalik ang kanilang pagkakaisa bilang pamilya. Si Eros at Selena ay parehong naglaan ng oras sa isa't isa, nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano at nagsasanay sa pagtutulungan sa mga proyekto. Si Eros sa legal na aspeto, si Selena naman sa community outreach. Unti-unti natutunan nilang muli ang kahalagahan ng komunikasyon at pagtitiwala. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke na madalas silang puntahan noong bata pa si Nathan, naglakad sila sa tabi ng ilog. Eros, sa lahat ng nangyari,
Salamat sa pagiging katuwang ko. Sa lahat ng iniwan ni Nathan sa atin na alaala. Wika ni Selena habang hinahawakan ang braso niya. Selena, alam mo, kahit may sakit sa puso, ramdam ko na may bagong simula. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Pero pwede nating baguhin ang ngayon at bukas. Sagot ni Eros, matibay at puno ng emosyon. Habang naglalakad sila, napansin nilang may isang maliit na bata na naglalaro sa damuhan. At napangiti silang dalawa. Kahit wala na si Nathan, ang alaala niya ay nagbibigay inspirasyon sa kanila sa paraan ng kanilang pagmamahalan, sa kanilang dedikasyon sa trabaho at sa pagtulong sa iba. Sa gabi, sa bagong opisina ni Eros, sila ay nagkasalo para sa simpleng hapunan. Selena, gusto kong ipagpatuloy natin ang lahat. Ang firm, ang foundation, at higit sa lahat ang pagtutulungan bilang pamilya. Wika niya, hawak ang kamay niya across the table. Ngumiti naman si Selena, bahagyang may luhang naipon sa gilid ng mata. Eros, handa akong sumama sa'yo sa lahat ng yon. Kahit mawala na si Nathan, ramdam ko na nandyan siya sa bawat hakbang natin. Hindi niya kailangan ng malalaking salita. Ang kanilang mga mata at hawak ng kamay ang nagsilbing sagot sa kanilang damdamin. Ang kanilang bagong simula ay hindi lamang simbolo ng muling pagtatayo ng buhay, kundi pati na rin ng pag-ibig na lumalaban sa bawat pagsubok. Eros, natutunan ko rin kahit sa pagkawala, may dahilan para magsimulang muli. At salamat sa iyo na lagi kang nandyan. Bulong ni Selena. Selena, salamat din sa iyo sa pagtsatsaga mo, sa tapang mo, at sa pagmamahal mo kahit sa pinakamadilim na sandali. Tugon niya. Sa gabing iyon, habang tinitingnan nila ang diwanag ng buwan sa labas ng opisina, ramdam nila ang katahimikan na hindi lang dulot ng kalungkutan, kundi pati na rin ng pag-asa. Ang paghilom ay unti-unting dumadaloy sa kanilang mga puso. Ang alaala ni Nathan ay nananatiling buhay. Hindi bilang sakit kundi bilang inspirasyon upang patuloy na magmahal at magsika para sa tama. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti silang nagiging pamilyang muli. Magkasama sa layunin, sa pagmamahalan at sa pangarap na kahit nawala na si Nathan sa mundong ito, ang alaala at pagmamahal niya ay mananatiling gabay sa kanilang buhay. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw ng dagat. Ang kulay ng langit ay halo ng kahel at rosas. Sumasalamin sa katahimikan at ginhawa na nararamdaman ni Eros at Selena. Dito sila nagkitang muli, sa parehong lugar kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang alaala ng simula ng kanilang kwento. Ngayon ay puno ng pag-asa at muling panibagong simula. Si Eros ay nakatayo sa tabi ng maliit na mesa na may simpleng bouquet ng bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Selena. Matatag, ngunit may liwanag ng emosyon na humahaplos sa kanyang puso. Si Selena naman ay nakatingin sa dagat, humihinga ng malalim. Ramdam ang kapayapaan sa paligid, ngunit alam niyang may nakahanda na sorpresa. Huli na ba ang araw na to para sa atin? Bulong ni Selena na parang kausap ang alon ng dagat. Hindi, Selena, sagot ni Eros. Ngiti at pag-aalab ang nakikita sa kanyang mga mata. Ngayon ay para sa atin. Para sa lahat na nagdaang taon. Sa lahat ng sakit at alaala. At para sa hinaharap na gusto kong simulan, kasama ka. Lumapit siya sa kanya. Hawak ang kamay ni Selena ng marahan. Hindi niya ito binitin. Ramdam ang init at tibay ng kanilang damdamin sa bawat haplos. Selena Cruz Almeda, wika niya, matatag ngunit puno ng damdamin. Muling naglakbay tayo sa bawat unos ng buhay. At ngayon gusto kong mangakong muli. This time no more lies. Gusto kong ikaw at ikaw pa rin ang aking maging kabiyak. Hindi lamang sa papel o sa puso, kundi sa lahat ng bagay. Si Selena naman ay napatingin sa kanya,
Luha ang nagtipon sa kanyang mata, hindi sa lungkot, kundi sa saya at pag-ibig na muling bumabalik. Eros, hindi ko inakala na marinig kong muli ang mga salitang ito mula sa'yo. Ang puso ko, handa na muling magmahal. Wika niya at ramdam ang bawat salita sa kaibuturan ng kanilang damdamin. At sa pagkakataong iyon, lumingon sila sa tabi ng larawan ni Nathan. Ang batang kanilang inaaninag sa alaala ng puso at parang nagbibigay ng simbolikong presensya. Promise, hindi niyo na po ako iiwan, sabi ni Nathan habang ang hangin mula sa dagat ay marahang humahaplos sa kanilang mga mukha. Si Selena ay napangiti, hawak ang kamay ni Eros. Ramdam ang kislap ng liwanag ng araw sa kanilang mga mata. Ang pagmamahalan nila na minsang naputol ng batas at kasinungalingan ay muling nabuhay. Matibay, matatag at puno ng pangako. Si Eros ay kumalas ang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Binuksan ito sa harap ni Selena. Ang singsing ay kumikislap sa huling liwanag ng araw. Selena, gusto ko makasama ka habang buhay. Magsimula tayong muli sa pagiging totoo at walang itinatago. Ikaw lang at wala nang iba. Si Selena ay huminga ng malalim, hawak ang kahon ng bahagya. Ramdam ang kabuuan ng pagmamahal at pagtitiwala na matagal nilang pinangarap. Eros, oo. Gusto ko ring simulan muli. Walang takot, walang lihim. Kasama ka sa bawat hakbang. Inilagay ni Eros ang singsing sa daliri ni Selena at sa sandaling iyon parang huminto ang mundo. Ang alon ng dagat, ang huling liwanag ng araw at ang hangin na marahang humahaplos sa kanilang mukha. Lahat ay nagbigay ng backdrop sa kanilang muling pangako sa isa't isa. Matagal silang nakatayo, magkahawak kamay at pinagmamasan ng dagat. Hindi nila kailangan ng maraming salita. Ang katahimikan ay mas matindi at mas makabuluhan kaysa sa anumang pag-uusap. Ramdam nila ang presensya ni Nathan, isang alaala na kahit wala na sa mundong ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang pagmamahalan at dedikasyon sa isa't isa. Ito na ba ang simula ng tunay na bagong buhay natin, Eros? Bulong ni Selena. Oo, Selena. Sa bawat hakbang, sa bawat pagtawa, sa bawat luha, magkakasama tayo. Ang alaala ni Nathan ang magiging gabay natin at ang pagmamahalan natin ang magiging sandigan. Tugon niya habang pinapalakas ang kapit ng kamay niya. Sa ilalim ng paglubog ng araw, ang langit ay naghalo sa kulay ng kahel, rosas at lila. Parang sinasabi ng kalikasan na bawat pagtatapos ay may kasamang panibagong simula. Si Eros at Selena magkahawak kamay, naglakad palayo mula sa baybayin. Ramdam ang bagong simula sa bawat hakbang. Dala ang alaala ng kanilang anak at ang pangako na ang pagmamahalan nila ay hindi na mauulit sa kasinungalingan, ngunit sa katotohanan, pagmamahal at pag-asa. Handa ka na ba? Tanong ni Eros, halata naman ng excitement sa kanyang boses. Handa na, sagot naman ni Selena, sabay ngiti, sabay ng titig sa kanya. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa abot-tanaw, nagyakapan silang dalawa. Ang pag-ibig na minsang naputol ng batas at kasinungalingan ay muling nabuhay. Mas matibay at mas makulay kesa dati. Ang alaala ni Nathan ay laging kasama. Isang gabay at inspirasyon, at isang pangako na ang kanilang pamilya ay mananatili kahit sa anyo ng alaala at pagmamahal na walang hanggan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.